May price selling na mga kababayan yung presyo ng bigas. So tama to mga kababayan na aksyon na ginawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos kasi sobra nang abusado yung ating mga negosyante po ng bigas, pati nga po ng kamatis. Lumipad na daw sa 200 pesos yung kilo ng kamatis. Ipabulok ninyo yung kamatis ninyo. Anyway, pwede man po tayo, hindi gumamit ng kamatis, di ba? Hindi man po araw-araw kailangan natin gumamit ng kamatis. Ngayon, dahil sa pagbaba ng presyo ng onions, may reklamo ulit yung mga magsasaka. Yung organisasyon ng mga magsasaka, may reklamo ulit kasi mura. Pag mahal, may reklamo. Hindi mo na matimpla. Pag bumagsak yung presyo, ayun, may reklamo uli. But anyway, unahin ko muna itong balita na yung ating Pangulong Bongbong Marcos nag-set na siya ng price sellings on rice nationwide. Ito po yung press release ng Presidential Communications Office. So tama ito, pag lumampas sila sa price selling, kumpiskahin na ng ating gobyerno yung kanilang paninda. At yung mga violators, dapat siguro, mga kababayan, kansilahin yung kanilang lisensya para hindi na po sila makapag-samantala. Bawal sa kanila magbenta ng bigas. Di ba? Kailangan talaga gamitan na ng ating Pangulong Bongbong Marcos ng kamay na bakal. So, ito yung balita ngayon. President Ferdinand Marcos Jr. has approved the recommendation to impose mandated price sellings on rice in the whole country to ensure reasonably priced and conveniently accessible staple food para sa lahat ng mga Filipinos amid the alarming increase in its retail prices in the market. Kasi wala man pong shortage, sufficient po yung supply ng bigas, tinatago lang po nila ditong mga rice traders po. So sabi rito, Executive Order number 39 signed by Executive Secretary Lucas Bersamin kahapon, August 31, stated that President Marcos approved the joint recommendation of the Department of Agriculture and the Department of Trade and Industry or DTI to set price sellings on rice sa buong bansa, mga kababayan. So ito pong executive order pinalabas following the sectoral meeting na sinagawa po noong August 29, kung saan yung ating Pangulong Bongbong Marcos was briefed about the status of government initiatives to ensure sufficient rice supply in the country. Kaya po yung mga propaganda ng mga anti-Marcos vloggers na hindi napagbigyan yung paninirang puri po nitong mga anti-Marcos vloggers ay wala pong katotohanan, na walang ginagawa na aksyon na inutil po yung Pangulong Bongbong Marcos. Yun na yung mga ginagawa ngayon na mga propaganda ng mga anti-Marcos vloggers na dati pro-Marcos noon. What? Ganon, mga kababayan. Biglang naging mga dilawan. Siguro kinausap ng mga dilawan, di man niya kayo napagbigyan ng inyong mga kailangan, dito na kayo sa amin kumabi. Ngayon, sabi rito, under Executive Order 39, the mandated price selling, hindi po siya suggested price, mandato. Pag nag-violate kayo sa mandato, huli kayo at kukumpiskahin yung mga kuha ninyo, mga paninda ninyo. So, sinong logi ngayon? At kailangan siguro na kansilahin yung kanilang mga lisensya po. So, ito yung presyo ngayon na iminamandato na ng gobyerno. Regular milled rice is 41 pesos per kilo, while the mandated price cap nung well-milled rice is 45 pesos per kilo. Yung existing po, 41. So hanggang 45 lang kayo. Hindi kayo pwedeng lumampas at sasabihin ninyo, lugi kayo. Kung lugi kayo sa pagtitinda ng bigas, tumigil na kayo sa pagninegosyo ng bigas. Kasi alam naman ng gobyerno kung dapat magkano lang. Hindi ninyo pwedeng gawing rason na kulang kasi yung supply ng bigas. Sufficient yung supply ng bigas. Hinuhoard lang ng mga ganid na mga negosyante. So sabi po dito,
the mandated price selling shall remain in full force and effect unless lifted by the President upon the recommendation of the Price Coordinating Council or the Department of Agriculture at saka ng DTI. The executive order which will take effect immediately upon publication in the official gazette or in newspaper of general circulation. Kaya po, tumutulong na tayo sa pag-disseminate ng balitang ito. And we appeal to the public, tumulong po kayo sa pagmamonitor. Pag halimbawa may nakita kayong tindahan ng bigas na nag-overprice, picturean po ninyo at isend ninyo sa page ng Palasyo Malacanang, sa Presidential Communications Office na mismo, saka sa Department of Agriculture para madali yung pag-aksyon ng ating mga authorities. So sabi rito, the President has directed the DTI and the Department of Agriculture to ensure a strict implementation of the mandated price sellings, monitor and investigate abnormal price movements of rice in the market, and provide assistance to affected retailers with the help of the Department of Interior and Local Government. Inutusan din ng ating Pangulong Bongbong Marcos yung Bureau of Customs to intensify its ongoing inspections in raids of rice warehouses to combat hoarding and illegal importation of rice in the country and facilitate the confiscation, seizure, or forfeiture of smuggled rice as may be warranted by law with the help of the Department of Agriculture. Yan po ang matigas ngayon na utos ng ating Pangulong Bongbong Marcos. The Department of Agriculture will share with the BOC relevant information such as the inventory of rice stocks, the list of accredited rice importers, and the location of rice warehouses. Just last week, the BOC raided and closed 3 warehouses in Bulacan which stored alleged imported rice worth 500 million. Naulit pa ito, may additional pa. Yung una 505 million yung na-kumpiska worth of 200,000 bags or sacks ng bigas yung na-discover mga kababayan na hinuhoard. Tapos the following day, nag-raid ulit po yung BOC with Speaker Martin Romualdez. Another more than 200,000 ulit na sako ng bigas yung nakumpiska po worth 517 million yata yon, 517 million pesos. So sabi dito mga kababayan, the President, so pinag-utos din mga kababayan ng ating Pangulo sa Philippine Competition Commission in coordination with the Department of Agriculture saka sa DTI to implement measures against cartels or those abusing their dominant position in the market to ensure fair market competition and uphold consumer welfare and protection. So may cartel.